Well, we again review in the name of Jesus Christ at welcome po ang bawat isa sa gabi nito. Just like what we always say, mas masarap ang nasa bahay, pero dahil we are the bride of Christ, wala pa rin mas masarap at tatalo kundi yung nasa tayo sa bahay niya. Yeah. So, well, my parents are not back here in our country. They couldn't make it tonight kasi nag-adjust pa sila. They're still adjusting with the time difference. So imagine you go to the Far East, 3,000 miles, then you go to the Middle East for 12 hours, then Middle East, then you go here sa atin. So the adjustment is really tough. But during our trip from the airport, maganda yung naging conversation namin ng papa ko and also my mom with what transpired. Actually, yung level ng gladness ni Papa is, it's not in what happened in Norway. So yung level ng joy niya is what happened when they were in France. They were in Paris. Kasi they met another message group. Sabi pa nila na they wanted to make them stay there a little longer. Pero si Papa ko ayaw niya because he wants to go home. Because he wants to see my son. Yun. Alam niyo, there's a lot of things that changed sa kanila when our son got born. So they wanted to get back home. And I think there's an open invitation in France. And also in Switzerland. Ang daming naging magagandang testimonies. Testimonies from people that I really didn't think na manggagaling sa kanila. Yung iba kasi na nasa Switzerland, not used, but I grew up with them. Yung family side ni Sister Alma. So yung mga anak niya were my childhood friends. At we grew up together in church. So now they're married. So the testimonies were coming from the ones they got married to. So hindi namin expect na sila yung matatouch ni Lord. And they were asking pa if maybe they can extend in the stay. So there's a lot of things to look forward to. There's a lot of things to pray for. And let's pray for guidance. Let's pray for wisdom. At above all, let's pray for strength. Dahil we're blessed because our pastor here is busy doing God's work. Actually, bonus na lang if they get to see the sights. Yes. But mainly they're there because they want to spread the word that we also enjoy. So tonight, let's remember them in your prayers. They're going to be here on Sunday. And then siguro a few Sundays more here until August. And I believe come September, they will be in the US. So September to October. I think 5 Sundays yun. So my fellow brothers, you know what to do. we gotta make sure the house is secured and the show must go on. Well, tonight, I know this is abrupt at sabi ni Ninong kanina lang siya nasabihan. Pero just like what we always say, you gotta be ready in season or out of season. So, without further delay, bago pala kayo Ninong Rene, I'd just like to acknowledge the presence of Sister Hazel and Renee from Dubai. I know you've been here last Sunday, wala kami dito nung Sunday, but I appreciate you guys for coming here. Sabi ko nga nung nakita ko yung kanina bang my day yun, kay Heidi yata, or someone, kay Kuya Matt, ako na naman, kang Laxaril, nakita ko yung my day niya, tapos nakita ko na na-surprise si Tita Marian. So sabi ko, saktong-sakto with what I preached that Sunday,
what makes your parents really happy. I believe super happy sila to see you guys. Grabe nakakadulog ng puso, no? When they saw you guys. Anyway, you know, palapakan natin ang very short notice. Pag-intro namin dito sa McDonald's, madali na ba, lectures mo na, see you Sunday. Alam mo na. Pero purihin ng Diyos, dahil kasama natin siya sa tuwina. Amen? Parang kahapon lang yung Sunday, pero nandito naman tayo, mga sisters. Salamat sa Diyos, sa kanyang pag-iingat. At buksan po natin ating Biblia sa Psalms 94 verse 17. Ito po yung ating main text sa gabi ito. Psalms 94 verse 17. English, Brother Islam, then Brethren na Tagalog. Verse 1. Sige. 94:17 mo na lang. If the Lord had not been my help, my soul would soon have lived in the land of silence. At sa Tagalog natin, tingnan natin para mas manamnam natin ang sinasabi ng ating binasa sa awit. Meron tayong Tagalog po. Sige po. Purihin ng Diyos. Takasan ka ba, ano? Nadidinig nyo. Tingnan ko nga dito sa aking Tagalog. Una ako sis. So Sunday pa ito bukas. Ito na. Awit 94, versikulo 17. O Yahweh, o kung nga ay hindi mo tinulungan, akin sanang kaluluway naroon na sa libingan. Tinranslate lang kanina nasa natin. And yung pong predestination and eternal security is a fact na atin pong one of major doctrines, brothers and sisters. Ibig sabihin po ay since the foundation of the world ay ang kanyang mga anak ay napili na, brothers and sisters. Kaya dito, O Yahweh, kung nga ay hindi mo tinulungan, akin sanang kaluluway naroon na sa libingan. Parang ito pong aking gagawin sa gabi dito, parang pinsimony. Pinsimony. Alam niyo mga kapatid, no? Ngayon ko lang ito sasabihin sa kalagitnaan ng ating samahan. 1975, nag-graduate po ako ng high school. From first year high school, nag-graduate kami ng fourth year high school. Pero po akong isang kaibigan doon, na matalik kong kaibigan ng high school. Talagang very naughty siya, yung kaibigan ko na yun. Then yung 1975, nag-graduate kami. Then, pagdating ng hindi pa tayo, wala ba? Kasama na tayo, ha? 80s, let's say 83. Dumating sa Liberisa sa Malate. Yung classmate ko, kaibigan ko pa. Alam mo, yung kaibigan ko na yun, sobrang sadista yun. Yung may baril siya na pellet, binabaril ako ng ganun, ako naman. Aray, tinitiis ko lang kasi nga, mayaman yun eh. Siyempre, pag mayaman, tikit ka. Ganun tayo ng araw. Talagang kahit yung professor namin sa science, papatuyin niya, nagtuturo, papatuyin niya, ganun siya kayong, sabihin talagang, sabihin natin, walang hiya, no? Pero ako pala, kasi nga, tinutulungan din niya ako.
financially ng mag-aaral. And then, 1983 nga, let's say, pas 80s, hindi naman, wala pa yung EDSA Revolution, wala pa yung EDSA Revolution. So, 80s o 82. Pumunta sa bahay, tagal na palang pinaghahanap niya ako. Pumunta siya sa bahay. May naghahanap siya yun. Andiyan, nasaan? Nandun sa kanto. Pinunta ko siya. Yung klase ko na yun, 1975. Then, nakita ko may dala siyang kotse. Sikat pa nun ng Celeste, brother. Tudor Celeste. Parang nakita to, talagang pinaghanap ako. Imagine, from Batangas to Liberisa sa Malate. Hinanap talaga ako. Paano mo ako nakita dito? Pinagtanong kita raw sa Batangas sa inyo. Kung saan ka nakatira. Talagang hinahanap na pala niya. Then, tinanong ko siya, ano bang buwan mo ngayon? Saan ka ba ngayon? Sa gobyerno daw siya nagtatrabaho. Dahil kasi, kaya ako naniwala, sa gobyerno, sa Kano, alam mo yung Kano? Constabulary Anti-Narcotics Unit. Siya agent siya, sabi niya agent. Ako naman, naniwala kasi, maganda ng baril-dala niya, tapos may jungle bolo pa siya. Na pinapakita sa akin. Hindi ako, parang nakukumbisi ako na talagang Kano siya. Kasi nung araw, talagang tinadroga, di ba? Hindi pa naman siya kundi mga marijuana. Pinakikita sa akin, yung baril, yung ganda. Ano ba magkakaroon yan? Maganda ba? Mag-apply ka. Ayan, yan ang entrada niya. Then, nagmamadali siya. May kasama siya sa likod. Mga dalawa siguro sa likod ng kotse. Celestigan. Celestigan ito hindi ko pala sinabi. Wala, Celestigan na niya. Malis na sila. Then, the following day, nandun na naman siya. Brothers and sisters, ang kasama naman niya ay yung kanyang misis. Then, pinababalitaan na ako na, teka, parang ano to parang sindikato to Kaya pala niya ako gusto puntahan doon. Papalik-balik siya. Gusto akong recruit doon sa kanyang trabaho. Tapos sinabi niya Kano. Constabulary Anti-Narcotic Unit. Yun ang Kano ng araw. Ewan kung pamilyar sa inyo yun. Narinig niya, no? Narinig niyo, kung tayong araw. Then, nung Sunday na yun, pero minapabalitaan na ako, na mga notorious gang. Pero hindi ko siya iisip kasi hindi ko iisipin na dumating siya sa ganung punto. Nung Sunday, umahin kami sa Aristocrat, brothers and sisters. Malapit lang sa amin sa Ross Boulevard yun kami dyan na sa Liberisa, walking distance. Sakay ako, kain kami sa Aristocrat. Kain dyan. Kasama si Mrs. niya, medyo parang Chinese din. Mrs. niya. Tinantan namin kumain. Yan, magkukwento na ganito. Ganito yung mga nahuli namin. Ganyan na, nahuli. Then, alam mo, pinabukasan, doon ako natutulog sa Channel 4. Nag-i-stay kasi ako doon Dahil bahay namin sa Manila, 8 kami tama, hindi kami magkasya. Kaya ginagawa ko, doon ako natutulog sa Channel 4 sa rooftop. Doon ako nag-i-stay Then uwi na lang ako pag umaga. Pag nag-aalisa na yung mga kapatid ko, papasok. Then nung papasok ko sa headline, sa baba, Celestial leader, ganda with this one. Siya! Yung kaibigan ko. Nahuli kasama yung misis niya. Yung pala at that time, nung pumupunta ko sa amin, meron na shoot to kill sa kanya. Brothers and sisters. Imagine, kung nung time na kumakain kami ay doon siya naabutan na alam niyo, nalatrat yung sasakyan kasi hoda namin yung misis niya. Kasi may nakabaril sila Alam niyo, ang nilanakawan nila mag-gasolinyahan, mga convenience store. Yan ang pinapasok nila. Kaya pala sila may mga baril. Yun yung series ng kanilang pag-nanakaw. Hanggang sa wala yung mga kapatid natin dito no? Ang epilya nila, Marcelo. Mortimer Marcelo
notorious young leader ng Celestial. Alam niyo yung Celestial, marami niya, di ba? Naging pelikula pa nga ni Cory Milenio. True story. Brothers and sisters, at that time, nung mga time na yun, nung pabalik-balik siya, na gusto na akong isama. Kasi lilit lang ng mga ano niya eh. Mga na patay na rin dahil sa nakakatakas lang siya. Nakulong na siya, pero makatakas na pumunta siya na Zamboanga. Hanggang sa bumalik, ako naman pala yung gusto niya ma-recruit, brothers and sisters. Kasi nga, wala na siguro siyang ibang maisip. Kaya hinanap ako, imagine, 7 years na nakalipas, hanggang sa pagkita kami, hanggang sa kinabukasan nakita ko na ngayon, Celeste, notorious gang leader, ganda, Pelta, Ulta, kasama yung kanyang business. Sabi ko, noon hindi ko ba masyadong naiisip yun, yung gano'ng sitwasyon. Pero ngayon tayo ay tinawag na ng Diyos. Ngayon wala ma-realize, kaya pala, napakabuti ng Diyos. Amen, brothers and sisters. No? Basahin nga natin ulit yung yun. Sa English, Psalms 94, verse 17. Imagine ko pala na-recruit niya, wala nang brother na natatayo sa harap niya. Kaya, kung talaga ikaw predestinated seed, hindi ka hahayaan ng Diyos. Diba, brother William? Hindi ka hahayaan ng Diyos na ikaw ay mapasama sa ganitong sitwasyon. Dahil, hihigatan ka ng Diyos eh. Brothers and sisters. Alam mo sa atin, meron tayong mga kanya-kanyang mga experience na nangyari sa buhay natin na hindi natin na-realize na kaya pala ako iniligtas sa ganung sitwasyon ay dahil meron mga purpose ang Panginoon na pwede natin lakaran. Brothers and sisters. Imagine, ito na nga lang. Unless the Lord had been my help, my soul had almost dwelt in silence. Amen? Almost, muntik na ako mapunta doon sa dwelt in silence. Sa isang lugar na kung saan ay naroon ay libingan, brothers and sisters. Kaya, napakabuti ng Diyos. Ay, basahin din natin sa Psalms 124. May sinasabi rin dito sa Psalms 124. Purihin ng Diyos. Ito po sinabi ng Panginoon sa mga taga-Israel, if it had not been the Lord who was on our side, Amen. Yes. Kung ang Diyos pala ay wala sa ating tabi, mga kapatid, paano na lang tayo ang magiging buhay natin? Tayo ba o Diyos? Sabi niya, let Israel now say, inulit, twice, if it had not been the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their anger was kindled against us, then the flood would have swept us away. The torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Blessed be the Lord, who has not given us as prey to the thief, who have escaped like a bird from the snare of the fowlers. Naalala niyo yung last time message ko na tayo ay nakawala na doon sa hawlan, brothers and sisters. Diba, isang malungkot tignan na isang agila ay nakakulong. Amen? Wala po tayo nakikita na agila ay nakakulong. Yan po ay is a bird from heaven. Brothers and sisters, tayo po, dati tayo nakakulong para tayo ibon, pero tayo po ay napakawalan. Dati tayo nipit, pero ngayon dahil sa pag-aaral ng kanyang salita, tayo lumalaking na parang igil. Amen? Brothers and sisters, sapagkat hindi naman tayo tumatanggap ng mga
mga aral na kung saan ay masasabi natin na hindi man ganun ka-importante. Subalit ang agila ay palagi due season o nakakatanggap siya ng pagkain ng kapahayagan, brothers and sisters. Kaya, blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of fowlers. The snare is broken, and we have escaped. And verse 8, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Amen, brothers and sisters. And this verse, brothers and sisters, ay encourage us na kung saan pwede nating tawagin na itong verse na ito ay parang isang paalala sa isang kaibigan, brothers and sisters. Doon sa lowest na yugto ng ating buhay, brothers and sisters, ay meron tayong assurance. Kung naalala nyo yung do not grieve the Holy Spirit, whereby you are sealed unto the day of salvation. Silyado po tayo, brothers and sisters. Yung po, eternal security. Nakakabit po. Yan po yung assurance natin, yung Spirit ng Panginoon. Kaya, bigyan natin ang title ng ating mensahe sa gabi ito na it's a great blessing of having the Lord on our side. Amen? Brothers and sisters, napakabuti ng Diyos. Ginanta natin, goodness of God. Amen? Napakaganda po rin yun. Para mang naglalarawan ng mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin. Even dun sa pagising natin sa umaga, uri ng Diyos. Buhay pa. Malakas. Amen? Walang sakit. At may kalaya pa tayo makapunta sa kanyang bahay sa bahan, brothers and sisters. And one thing na dapat natin talagang ipagpasalamat sa Diyos, ang ating dependency palaging nasa Kanya against the forces of enemies, brothers and sisters, against us in this chaotic world, brothers and sisters. Kung sa panahon na yun ay tayo nasilo, malamang wala tayo sa sitwasyon na ito na kung saan ay tinatamasa natin ang kabutihan ng Diyos. But if the Lord is on our side, we will never give up, brothers and sisters. Minsan, nag-give up tayo dahil sa dami ng mga trials, land of trials, binanggit ito blood, no? Sabi natin yan, sabi yun. Then the blood would have swept us away. Ibig sabihin, marami blood. Iba-ibang mga pagsubok na dinaan ng kanyang mga anak. Pero sa tulong ng Diyos, dahil nandiyan siya, katulong niya, agapay tayo, inagamalan tayo, ay nalang na pagtagumpayan natin, brothers and sisters. Amen? And the Lord dedicate us, brothers and sisters, through His Holy Spirit na ibinibigay sa atin. Ulitin natin, had it not been the Lord who was on our side, let Israel now say, again, had it not been the Lord who was on our side when He rose up against us. Amen, brothers and sisters. And this salvis ay ang Diyos hindi nagigip up sa atin. Hindi niya po tayo hinayaan. Amen? Magamat tayo madalas na tawag ko doon, yung umihiwalay. Diba? Naalala natin ang mensahe ng isang shepherd, no? Yung kanyang tupa, totoo po yun. Wala po yung tawag doon, parang bingi ata sila, no? Laro sila. At kaya nga yung shepherd, meron siyang stick eh. Gano'n, brothers and sisters. Ang Diyos natin, na palibasa natin sa katabi natin siya, hindi niya hinahayaan na tayo ay masinsay sa mga bagay na masama o against the will of God, brothers and sisters. Napakaganda po nung sinabi, He has not given us up. Hindi niya tayo hinayaan. Hindi niya tayo binigay sa isang bagay kung saan ikapapahamak natin. Amen, brothers and sisters. Lalo yung panahon natin ngayon.
Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang taas na naman ng gasolina, ng diesel. Wow! Abutin yata ng 90, no? Kahapon, nagpultang na ako, Monday evening yata yun, Monday evening. Pumila na ako, ay maaga. Kasi 62 lang mo sa amin, ha? 62 ba? 68? Ano? 70 pala. Ang haba ng pila, pumila na ako. Kung di ako pumila, kayo, magkano na? 78, no? Almost 80. Ang panahon natin gano'n. Pero sulira Diyos, nakapagpapultang pa tayo. Di ba? Di ba biyaya yun? Oo. Pupunta tayo palagi dito, nakapultang tayo. Sabi nga Jules kailangan sasakyan natin, palagi pultang. Para pagpunta natin dito, pultang din tayo. Amen? Sa makikinig na nila, salita. Hallelujah. Sabi nga, ako, si Jesus dinidiscourage ako. Hindi ko makain kami sa McDo. Alam niyo, kung order ako, hindi ako makakain. Hindi ko kinain. Sabi, pag tayo kain niya, na-test ka, no? Sabi, nasubukan ako. Tapos ihinga ng ihinga, no? Na-test ka. Ganun talaga brothers and sisters. No? Nakakatuwa ito sa pastor Sa linggo, ali ka mo siya. Purihin ng Diyos. Amen? Nasa side tayo ng Diyos Nasa side tayo ng kabutihan. Wala na tayo hanggang dito sa buhay na ito. Kundi, sabi nga doon sa prayer niya, mangyayaring lagi ang iyong kalooban dito sa lupa para nang nasa langit. Amen? Brothers and sisters. Teka, nawawala ako Si Mrs. ko, ito number 1 kritiko ko Baka kung ano na naman sasabi sa mo ito, wala ka. Di ka. Sa halip na suporta ako na dalarik lalo pa ako. Hindi ko na makain. Cheeseburger na pinili mo. Mamaya, iktahati yan. Amen, brothers and sisters. The Lord has not left us into the hands of the wicked people. Amen? Minsan meron mga wicked people na ginagamit ang Diyos. Alam niyo ba yung kaaway, nag-disguise siya sa akala na napakabait ng kaibigan mo. Pero yun pala, meron pa siya yung thought niya sa sarili niya, meron pa siya hidden agenda. Parang itong kaibigan, itong kaklase ko na ito. Nung una, bait-bait Yung mga padala-dala pa kami. Ganyan, meron, di ba? Meron mga tawag ba doon, yung pang-bride, no? Ganyan. Pero yung pala, hindi. Pero mga ibang layo, di ba? Pero, the God has not left us na ito yung ating mapagtagumpayan, brothers and sisters, no? And, isa, meron mga powerful na tao, no? Na ginagamit. At, isa, di ba tayo, kinamumuhay tayo mga, they hate Christian di ba? Kami, nung nasa bako pa ako nun, talaga kami katakot-takot na pang-iinsulto ginagawa sa amin. Nandiyan na naman yung mga kulto. Break time na, nagkakarampos na naman yung mga yan. Yung pulong-pulong namin gano'n, akala nila nagkakarampos kami, di ba? Pero hindi nila alam, yung Bible kami na pinag-aaralan, nag-aaral kami doon. Then after nung pray namin, diba kami sa kanila, o sinong nanalo? Diba? Mga panlalangit, no? Brothers and sisters. Pero puri na Diyos. Hindi naman natin. Diba? Tinuturing natin itong mga kalaan, mga kaaway na hindi pa nasa paligid. Minsan ginagamit din ng Diyos. Di ba mga circumstances na ganyan? Amen, brothers and sisters, no? But the Lord has not given up. In torn by their gift. Ito, no? Blessed be the Lord who has not given us a prey to their gift, no? Meron isa malulupit na tayo, mga tao na talaga, isasadlang tayo, brothers and sisters, no? Isa sa utang, ang dami meron dyan, ang ganda na, ano niya, na presentation niya. Yung pala sa huli, kumuha ka na ito, brother. Makakaganda siya, ako, gasto siya, huwag na, nababaw na ito. Meron na, ganun na, masisilo ka alam mo lang kung yung kahinaan natin, di ba? Kasi ako, kahinaan ko, pag wala akong pera, kagatagal. Pero dahil nga tayo, sabi nga dyan, maging wise kayo. As a serpent, no? Brother, parang serpent, no? Pero dapat maging maano kayo, like a dad, brothers and sisters, no? Pinag-iingat tayo. Pero meron ganyan mga
sitwasyon, yung mga titignan ng kaaway, Satan, yung circumstansya natin. Ito kahinaan dito ko siya atakuhin. Pero ito, madalas natin binabanggit, salamat sa Diyos na dito siya katabi natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. He is on our side. Tandaan niya yan. He is on our side. Amen? Kung wala ang Diyos, noong tayo ngayon, 1986 o 1984, sana nasa libingan sa Brother. Pero ngayon, 67, 68, malakas, naglilikod sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nandiyan kayo. Amen. Sabihin, kasama natin ang Diyos. Okay, mag-alala, kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban na ito. Amen? Yung status natin, alam ng Diyos yan. Binibigyan tayo ng fees. Brother, yung favor, pamagin naman natin yan. Yung mga opposition na yan, napapagtagumpayan natin. Yung hatred, napapagtagumpayan natin. Yung rejection, napapagtagumpayan natin yan, brothers and sisters. Amen, brothers and sisters. Even si Paul, di ba? Ano yung naalala yung kinakanta natin? Sige nga, ano yung kinakanta natin? 2 Corinthians 4:8. Tingnan natin. Kung ano yun. Ito, paborito ni Diyos to. Anong kanta to? 2 Corinthians 4:8. Sige nga. 2 Corinthians. Medyo mabagal yata ang tech natin. I love you is. Kailangan masaya tayo no? Dahil we are one in the family of God. We are troubled on the other side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. God is the strength of my heart. Diba? Ayan, no? Diyan kinuha, diyan hinaw ang kinakataan natin. God is the strength. Si Paul, brothers and sisters, ang hirap ng kinanta niyang dinanas. Day and night, nandun siya sa barko. Hinampas siya na hinahampas na malakas na ano. Brothers and sisters, halos yung shipwreck na kanyang naranasan. Pero hindi siya nawala ng panghihina. Bakit? Because the Lord is on His side. Amen? Yung apostol na yan, kung ang Diyos ay kasama nila, tayo rin naman. Sa panahon natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Huwag lang po tayong panghihinaan. Minsan tayo po ay pinanghihinaan ng mga circumstances sa buhay natin. Amen. Yan ang mga gawa ni Satan eh. Yung mga unseen, spiritual forces, brothers and sisters, na talagang ibinabato sa atin. Ano sinasabi ng Apostol Pablo sa Ephesians 6:7 about the armor of God? Brothers and sisters, ano yung Paul said, we wrestle against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Basahin nga natin sa Ephesians 6. Well, niya tayo. Ephesians 6:1. Tama. Ephesians 6. Yung we are against the rulers, against the authority. Yan, no? Tayo nakikipagbuno, hindi sa laman. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan ang advice ni Apostol Pablo, brothers and sisters. Kaya ito, Psalms 124 na ito ay napakaganda na palagi natin balik-balikan ito. Salamat sa Diyos. Minsan, dumadaan tayo ng mga difficult things sa buhay natin. Ang lahat tayo nasasaktan ng ating mga puso. Meron tayong mga grievances na minsan hindi na-address. Pero pag inilapit natin, we fully trust in Him, brothers and sisters, ito po ay natatapos, napapagtagumpayan din, brothers and sisters. Amen. At meron pa sinasabi dito na sa verse na natin.
Read natin sa verse 7. Our soul has escaped as a bird out of the snare of the trapper. The snare is broken, we have escaped. Nakatakas na tayo sa pagkakakulong natin, brothers and sisters. At tayo may kalayaan na bigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Amen. And verse 8, ito ang pinakamaganda dyan. Our help is in the name of the Lord. Psalm 124, verse 8, no? Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is from the supreme being, brothers and sisters. The supreme power, brothers and sisters. The supreme judge. Yan ang ating Diyos. Na walang iba kundi siya. Wala tayong ibang sasantalan kundi siya. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Ano pang bagay na hindi niya ibinigay? Sabi nga sa Romans, kung ang kanyang anak ay ibinigay, hindi ba niya ibibigay ang lahat ng bagay sa kanyang mga anak na humihiling sa kanya? Brothers and sisters, ganun din ang sulat sa Gospel ni St. Luke na dumadaing ang kanyang anak araw at gabi, hindi ba niya ito pagbibigyan, brothers and sisters? Amen! Amen, brothers and sisters. Cry day and night. At Diyos hindi mo verdugo. Amen. Tinitignan po niya ang sitwasyon natin. Handa naman niya ibigay. Siguro naman dapat, ibigay rin naman natin ang para sa Kanya. Amen, brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. And Isaiah 35 verse 4. Basahin natin ito. Isaiah 35. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with recompense. He will come and save you. Nandyan. Iniingatan tayo, brothers and sisters. Nung time na dumating ako sa punto na may nagre-recruit ka sa akin, nandyan ang Diyos. Sinave tayo. And sa Psalms 58:11, kung tayo lamang po yung magpapatuloy, ito sa ginagawa natin ito. Nandiyan ang Diyos. Makakaasa tayo. Ano sinasabi sa 58:11 ng Psalms? So that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily is a God that judges in the earth. Dito sa aking version, ganun dito na, surely there is a reward for the righteous. Surely there is a God who judges on the earth. Amen, brothers and sisters. Psalms 34, verse 21-22. Hallelujah. 34. Those who hate the righteous will be condemned, but the Lord will give the life of His servants. Amen. Now those who take refuge in Him will be condemned. Amen, brothers and sisters. Tayo po, wala tayong ibang kinakandungan, kundi ang Diyos. Sa Psalms 118, verse 6. The Lord is on my side. Verse 6, 180. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? Amen? Ano magagawa sa akin ng tao, brothers and sisters? Wala po. Maaaring kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, nandyan sila para sa atin. Pero still, we will win.
tayo nawiwindang pa rin. Nandiyan, ating mga magulang. Pero in the end, may kanya-kanya rin tayong buhay. Brothers and sisters. But, pagkasama natin ng Diyos, brothers and sisters, ay magiging maayos siya lahat ng bagay. Napakaganda nito. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Ano magagawa sa akin ng tao? Brothers and sisters. Ang Diyos may magagawa. Maring, hindi magagawa po. Siyempre, mga brothers and sisters. Pero, may limit yan eh. Pero sa Diyos, wala akong limitasyon. Pag ang Diyos ang nagbigay, yun nga, siksik. Hikling mga ako. Pag ang Diyos ang nagbigay, ang tao, pwedeng may limit lang, brother, di ba? O, sabi, bro, kaya mo naman ako 100,000. Bro, pasensya ka na. Wait, 5 pesos lang. Kaya, sige, pupuli ko. Pupuli mo pa rin 5 pesos. Brother, kaya may sitwasyon na gano'n, di ba? Nangyari sa amin sa mga yan eh. May nanghirap sa amin. Ang gagawin, nanghirap pa rin. Sa online. Wala na ako sa bako, tinatawaran mo pa ako. Siyempre tayo, ang mga nangangailangan, huwag daw natin kahihiyan, no? Kasi sabi ko sa kawikan, nagpapakutang sa iba, ay parang nagpapakutang ulit sa Panginoon. Okay? Brothers and sisters. Pero, maging wise tayo sa mga nila. Mag-iingat din tayo. Ibig sabihin ng tao, may limit eh. Yan, what can man do unto me? May limit eh. May limitasyon, brother Rene, di ba? Hindi naman lahat, ibigay mo. Alam ka naman, binigay mo na isa, binigay mo. Lahat, alam naman. Okay na naman. Maging wise din po, mga kapatid. Then, pag ang Diyos ay kasama natin, hindi po tayo mag-istanbol sa lahat ng katigano. Asahan niya yan. Pero, first, address muna natin ang lahat ng gagawin natin. Yan, madalas natin sinasabi sa Romans 8:31 na yun. If God is for us, who can be against us? Yan na. Itong verse na to, madalas natin narinig, pero napakahalaga po nito. Basahin natin, madalas natin. Romans 8:31. If God is for us, kung ang Diyos ay kasama natin, sino pwede na tumalik siya sa atin? Wala. Amen, brothers and sisters. Basahin natin. 8:31. Yan. What shall we then say to these things? If God for us, who can be against us? Wala po. Amen? Dahil kahit ano, suligin isang tanas ang iba sa atin. Tumatalbog lamang yan dahil kasama natin ang Diyos on our side. Amen, brothers and sisters. Masaya tayo as a warriors. Kaya sabi nga ito sa Ephesians, di ba? Put on the whole armor of God. Pagka talagang armado ka na salita ng Diyos, hindi ka basta-basta papasulong. Nakaaway. Yan ang ibig sabihin ko ng Ephesians 6:12 na yun, mga kapatid. Kaya, salamat sa Diyos at tayo iningatan at sa gabi ito, sa blessing, a lot of reason, tayo maging masaya, mag-rejoice, dahil the Lord is on our side. God bless you, brothers and sisters. Amen? Amen. Salamat at sa gabi nito, alam niyo kaya ako na-share yung kaibigan ko na yun. Talagang sobrang dikit kami ng high school. Naawa nga sa akin yung brother Eric, nung commencement namin ng CAT pa nun eh, no? Hindi pa araw KCC. Wala akong combat shoes. Di ba? Naka-combat ka. Combat shoes. Nilumuwas ang nanay, nanghirap siya ng combat shoes sa tito po sa Manila. Pinahirap naman, pagdating sa bahay, boots na tinitinda ni Brother Rubina, no? Eh, hindi naman pwede. Gusto nakatakit na, tapos naka-boots. Hindi parang naman ako si Leon Guerrero, no? Ito kaibigan mo na ito, ang pangalan niya po, Temer alias Bitoy. Dagdag ko lang, para medyo pag-uwi natin, masaya na. Ano yan, suot mo? Parang pa-shooting yan ah. Ano ang suot mo to? Yung kapatid niya, Arden naman yung pangalan ng kapatid. Yung po, talagang ano yun eh, mabait din naman. Mabait siya.
Ewan ko bakit siya nandun. Naging pa nga ako kasi maliit lang na lalaki. Jackie Marcelo pa nga pangalan mo. Maliit lang siya. Pero talagang maskulado. Pinahiram ako gano'n. Kaya nalungkot ako nung nabalita ako. Mortimer Marcelo. Kaya minsan sa buhay natin mga kapatid, yun nga sabi ko na meron mga unseen forces na namimit natin. Pero yung pala meron hidden to sa kanila. Para naalala ko lang din, si Peter, di ba? Sabi niya, get thee behind me, Satan, because your thought is not from God, di ba? Sabi gano'n. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Nireview siya ng Panginoon Jesus. Medyo sinasabi nga sa 16:25 ng Proverbs na sa unang pagkakala natin ng maganda, pero hindi pala ay kamatayan, brothers and sisters. Kaya napakahalaga na tayo ay nasa side ng Panginoon. Amen? Tayo na, tumayo tayo. Manalangin tayo. Gawin ng Diyos. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, kadakilan, banal, sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa inyo po lahat ng kapurihan, kadakilan, lahat ng kapurihan, at kalwalatian, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoon muli, pagpatawad po ninyo, pagpagiman sa araw na ito, mga oras ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsasalita, pag-iisip, maging sa aming gawa, ito po italastas po ninyo. Ang tawad po, Panginoon namin Diyos. At sa gabi ito, ay pinagpapasalamat namin ang aming gawain kung saan nandiyan kayo at patuloy na nagbibigay sa mga paalala na dapat namin gawin at ipagmumay, Panginoon ng Diyos sa ito. Pinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang mga pastor, Sister Jojo, at nakarating ng Diyos sa dito dahil sa kanya at sa kanilang pag-emisyon. Salamat po sa pag-ingat, sa panahon ng kanilang maglagi roon. Nandiyan palagi kayo sa kanilang side. Panginoon namin Diyos, patunay na kayo po ang aming kanlungan, ang aming proteksyon ay palagi nasa inyo. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Dalangin po ang aking mga kapatid. Lahat ng mga ito nag-e-effort na makapunta rin sa ibahig sa bahan. Panginoon, ay nagpapag-reward sa kanilang katapatan, Panginoon namin Diyos. At ingatan niyo po kami lahat sa aming pag-uwi, ang iyong proteksyon at pag-iyak na may sumaming lahat. Salamat po, O Diyos, sa gabi ito. Ang lahat ng aming pagpurin na sa salamat, alam namin ay ito'y nagpamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus, na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord.